Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang tanggalan ng empleyado sa Apex at ang komputasyon ni Annalyn at Doc Carlos. Magandang araw at eto na tayo sa ating pinakaabangan po. Sabot kamay na pangarap, welcome to my channel and please don't forget to like, comment, and click the bell button para lagi kayong updated sa aking mga videos. Samantala, nakatakbong papalayo si Carlos bago pa man siya abutan ni Annalyn. Sabi ni Carlos, maswerte ka pa RJ, pasalamat ka at dumating ang anak mo. O hindi, matindi pa ang ginawa ko sa'yo. Kaya bumalik na ito sa loob at ang palit ng damit. Samantala sa loob ng bar, hinahanap ni Michael si Carlos kaya nagpunta siya sa restroom at kumatok. Siya at tinanong kung okay lang siya. Ngunit hindi sumagot si Carlos. Bigla naman pumasok si Carlos galing sa likod at nakita niya si Michael. Sabi ni Carlos sa labas siya nagsuka dahil may tao kanina sa banyo. At tinanong ni Michael si Carlos kung okay na siya at kailangan na nilang bumalik sa loob. Dahil kanina pa siya hinahanap sa mga kasamahan nila. At bumalik na sila sa loob. Samantala sa Apex Hospital, nandiiyak si Nurse Karen at Nurse Ivan dahil sa ginawang biglaan pagtanggal sa kanila ni Moira sa trabaho. Sabi ni Nurse Ivan ay sumusobra na ang Moira na yan. Kailangan natin mag-isip ng gagawin sa kanya para makaganti tayo dahil hindi makatarungan ang ginawa niyo sa atin. Pero natatakot naman si Nurse Karen sa gagawin nila dahil baka mag-blacklist sila at mahirapan silang maghanap ng trabaho. Sabi ni Nurse Ivan, hindi tayo pwedeng manahimik lang. Nag-iisip si Nurse Ivan na puntahan nila ang party na gaganapin mamaya sa meeting ni Moira sa conference room. Para doon natin sabihin sa kanya na nagkamali siya ng ginawa sa atin. Nag-iisip din si Nurse Karen kung tama ang kanilang gagawin. Sa kabilang banda naman nagsimula pa lang ang pa-welcome party ni Moira sa mga investors at nagpasalamat siya dahil napili nila ang Apex Hospital. Maya-maya ay pinakilala na ni Moira ang magiging bagong medical director na si Dr. Ray. At nagpasalamat naman si Dr. Ray kay Moira at nag-cheer silang lahat para sa panibagong investors at bagong medical directors. Samantala sa restaurant naman ay nabalitaan ni Giselle na si Doc Ray ang bagong medical directors ng Apex Hospital na ikinagulat naman ni Don Pepe at nagalit ito. Traitor pala ang kaibigan ni Ubeng, siya pa naman ang pinagkakatiwalaan natin sa lahat ng bagay. Bakit niya nagawa ito sa atin at hindi na kumilbo si Giselle? Sa kabilang banda naman, sa pa-welcome party ni Moira ay biglang pumasok si Nurse Karen at Nurse Ivan habang pumapalakpak sa kanila at kinongrats ang mga bagong head ng Apex. Idan napalingon si Moira sa kanila at tinanong sila anong ginagawa niyo dito. Sumagot naman si Nurse Ivan kay Moira, bakit? Wala pa pong alas 12 para umalis kami kaya pumunta kami dito para iparinig sa mga bagong mong investors kung gaano kasama ang ugali ng CEO ng Apex na basta-basta na lang magtatanggal ng mga nurses na walang dahilan. At magrereklamo kami sa DOLE dahil hindi makatarungan ang ginawa niyo sa amin. Sabi ni Moira, wala akong pakialam sa inyong mga kutong lupa kayo kahit kanino pa kayo magsumbong. Karapatan ko ang tanggalin kayo dahil ako ang may-ari ng Apex. Sumagot naman si Nurse Karen, kami mga kutong lupa na tinatawag mo, kami lang naman ang pinakapagod sa ospital na to. 24 oras kami nagtatrabaho kahit hindi namin trabaho ay ginagawa namin at tandaan nyo na hindi tatakbo ang isang ospital kung walang tulong ng mga nurse. Kaya simula ngayon ay aalis na kami at magre-resign na kami dito sa Apex at tumalikod na paalis ang dalawa. Hindi naman kumibo si Moira habang iniisip niya ang mga sinabi ni Nurse Karen at Nurse Ivan. Samantala sa Eastridge naman, hindi pa rin pinaniniwalaan ni Lynette si Annalyn na si Carlos ang may gawa nun sa tatay Robert niya. Kaya sa inis ni Annalyn ay bigla niyang tinalikuran si Lynette at umalis ito. Sinundan naman siya ni Lynette at Carlos at naabustan nila si Annalyn sa hallway. Sabi ni Lynette, mag-usap muna tayo Annalyn at huwag mo akong tatalikuran. Sabi ni Annalyn, hindi mo ako pinaniniwalaan sa lahat ng sinasabi ko sa iyo at mas kinakampihan mo pa si Doc Carlos. Sabi ni Doc Carlos, hindi niya magagawa ang binibintang mo sa akin dahil magkakasama kami nila Lyndon at Michael sa bar. At maya-maya nga ay dumating sina Lyndon at Michael at pinaliwanagan nila si Annalyn na mali ang binibintang niya kay Carlos dahil sila ang magpapatunay na magkakasama sila sa loob ng bar. Sabi ni Annalyn, hindi niyo ba siya nakita na lumabas ng bar? Sagot naman ni Michael, oo lumabas siya para sumuka dahil masama ang pakiramdam niya at ako mismo ang humagod sa likod ni Carlos. Napatini naman si Carlos kay Michael, alam nito na pinagtakpan lang siya para matigli na si Annalyn sa pagduda sa kanya. Tinanong ni Lynette kung ano ang nakita ni Annalyn. Sabi ni Annalyn, hindi niya nakita ang mukha dahil madilim at nakahoodie ito. Sabi naman ni Michael, hindi nakahoodie si Doc Carlos at yan pa din ang suot niya kanina.
At mas lalong naguluhan si Annalyn sa nangyari at biglang nagsalita si Michael kay Annalyn, huwag mo nang idiin si Carlos sa isang bagay na hindi naman niya ginawa. At biglang dumating ang tatay Robert ni Annalyn at sinabihan silang, tama na, huwag na nang pagtulungan si Annalyn. At niyakap ni Robert si Annalyn at natahimik ang lahat. Sinisisi naman ni Michael si Robert sa nangyari dahil kung hindi siya pumunta sa party ni Carlos ay hindi sana nagkagulo. Kaya nagalit si Robert at sinuntok niya si Michael. Inawat naman agad sila ni Annalyn at Lynette. Saka umalis si Robert at Annalyn. Samantala, pagkatapos ng mga nangyayari, si Annalyn ay umupo at nag-iisip kung nagkamali ba siyang pinagbibintangan niya si Doc Carlos sa nangyari sa kanyang tatay Robert. Naabutan naman siya ni Lynette na umiiyak at niyakap niya ito. Sabi ni Annalyn hindi na siya kukontra sa mga gusto niya dahil hindi naman ang pagiging doktor ang pangarap lang niya. Dahil ang pangarap niya ay makitang masaya ang nanay Lynette niya at makitang buo na kasama ang bahay niya. Kinabukasan sa East Ridge Hospital, magkausap si Annalyn at Doc Tingdong tungkol sa mga napapansin ni Annalyn na pagbabago kay Doc Carlos. Iba kasi ang kinikilos niya kapag kaharap niya si Lynette at parang ang bait-bait niya. Pero kapag wala naman ang nanay Lynette ni Annalyn, pinipersonal niya si Annalyn. At para siyang may dalawang mukha sa iisang pagkatao. Nagulat naman si Lindon kaya sabi niya huwag mo nang isipin ang mga yan. Dapat mong gawin ay subukan mong kilalanin si Doc Carlos kasi malapit mo na siyang maging pangalawang ama at bigyan siya ng pagkakataon na maling kayo parehas ng nanay Lynette mo. Samantala sa hallway ng Apex nagtipon sila Nurse Karen, Nurse Ivan at iba pa. Kausap nila si Doc Ray para magpaalam at magpasalamat sa kanila. Dumating naman itong si Doc Luke at Zoe at nakita sila ni Zoe. Sabi niya, ano pang ginagawa niyo dito? Sa tingin niyo bibigyan kayo ng despedida party ng Apex? Umalis na kayong lahat dito. Nagulat naman si Doc Luke sa nangyari. Sabi niya, anong klaseng lindol ang nangyari sa Apex at nauwi sa tanggalan ng employees? Sabi naman ni Zoe, hindi sila kawalan dito sa Apex. Sa East Ridge naman magkausap si Lynette at Carlos tungkol kay Annalyn. Pinakiusapan ni Carlos si Lynette na paiwasin muna nila si Annalyn kay Robert dahil sinisiraan siya ni RJ kay Annalyn at syempre sa kanilang dalawa mas pakikinggan niya ang tatay niya. Sabi naman ni Lynette, sige kakausapin ko si Annalyn para maayos na ang lahat. Madami pa tayong aabangan sa susunod na tagpo. Huwag bibitiw at huwag kalimutan mag-subscribe. Maraming salamat po and God bless.